Higala, kumusta? Ang Supreme Court ni-issue og TRO or Temporary Restraining Order kabahin sa petisyon nila ni Senator Coco Pimentel o kanhi Justice Antonio Carpio ug mga kauban kabahin sa pag-transfer sa 89.9 billion pesos nga excess fund sa PhilHealth ngadto sa National Treasury. Ang Supreme Court ni-issue og TRO ngadtong October 29 aron hunungon ang pag-transfer sa nabiling 29.9 billion pesos gikan sa pondo sa PhilHealth. Kung atong mahinumduman ngadtong August 2024, si Senator Coco Pimentel nag-file og petisyon sa paghunong sa PhilHealth Fund Transfer o gisundan kini nila ni Justice Carpio niadtong October 16. Ug ang oral argument gi-schedule karong sunod tuig, January 2025. Ang pangutana, higala, kung mahukman sa Supreme Court na illegal o unconstitutional ang gibuhat sa Malacañang o sa Executive Department sa pag-transfer sa excess fund sa PhilHealth ngadto sa National Treasury o kini ilang gitawag og unprogrammed fund, kinsa ang manubag, kinsa ang ikiha? Mao kunay dakong pangutana magkaigsunan. Kay bisan ako isip yanong lungsuranon o contributor sa PhilHealth nagduda sa gibuhat sa ehekutibo sa Malacañang pag-transfer sa pondo sa PhilHealth. Nganong i-transfer pa man ang pondo nga kanang kwartaha para man sa kaayuhan sa Pilipino, anong imoon pamanggid na unprogrammed fund? Nakita na sayod kung ang usa ka kwarta nga gitawag og unprogrammed fund pwede ka na nila gamiton sa bisan unsa nga purpose. Mao ba ka na ang ilang gamiton isip makinarya sa maabot nga eleksyon sa 2025? O gani kung atong mahinumduman ang administrasyon nagsugod o sigig panghatag og ayuda bisan sa panahon nga wala pay bagyo o wala pay kalamidad nga na sa gubang or na niabot sa Pilipinas. Og si kanhi Senador Ralph Recto, ang Secretary sa Department of Finance, gaingon na legal ang ilang gibuhat ay ang ilang aksyon sa pagbalhin sa pondo na latid sa Republic Act 11975 or ang GAA 2024 or General Appropriations Act of 2024. Legal ba ang gibuhat sa executive, sa ehekutibo ang paggamit o pagkuha sa pondo sa PhilHealth o ilang ibutang adto sa National Treasury o pagatawgon kini nga unprogrammed fund? Mao kanay dakong pangutana sa kadaghanan o sa mga yanong lungsuranon. Nganong kinahanglan pa ba gyud nakuhaon ang pondo sa PhilHealth nga ang kanang kwartaha giandam para sa mga kabos para pagtabang sa naglisod nga masakiton sa katilingban Pilipinhon. So maghuwat kita kay galaan karong umaabot na 2025, January 2025 atong tan-awon kung kinsa ang manubag kung madeklara o mahukman sa Supreme Court na illegal o unconstitutional. Apan ang pangutana, kung mahukman nga illegal, pila na lang kaha ang nahabilin sa kwarta sa PhilHealth? Naapa ba ka na karon?
Kay kung atong mahinumduman, 60 billion pesos na ang nabalhin gikan sa PhilHealth ngadto sa National Treasury ug adunay nahabilin nga 29.9 billion pesos nga anaa pa sa panularan sa PhilHealth. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Magmamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami po na-apektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Ang iba, nag-suicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibitbit ng reseta? Walang pambili ng gamot. Hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos. Baka hindi pa ibot ng ngipin yan. Makalinis. Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Wala ba kayong mga programa na maayos para sa dental services? Marami pang iba na maaaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? At kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan na bumaba kayo doon, sir. Bumaba kayo sa baba. Makikita nyo. Hawak yung reseta, hindi makalabas sa ospital. Ito, isang ospital sa Osamis. Gusto na lang po ipatanggal yung oxygen niya kasi wala na po siyang pambayad sa ospital. At hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth para itulong doon sa kanila. Hirap po maging mahirap. Nakakaawa po ang Pilipino. Bakit marami pang mga return to hospital na claims ng mga ospital? Bakit may mga ospital pa rin po hindi nababayaran ng PhilHealth? Bakit kulang pa rin po ang mga benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag-out of pocket pa rin po ang mga pasyente? Ang ibang mga ospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila? Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga ospital? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit marami pa rin pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang linggo po, galing ako sa PGH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa rin reseta, wala pa rin pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Nagtsatsaga na po ang Pilipino sa hindi ganong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Kaya nga po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MAIP, ng DOH, tulad ng AIX, ng DSWD. May mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter. Tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera pang hospital o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng pangtulong sa mga pasyente, pagsasaayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers. Gamitin din, nabanggit raw po no, na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa healthcare workers. Gamitin po sana ito para sa tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC Law. Kung saan po ang ating principal sponsor ay Senator JB. Ang layo pa po.
Eh kung lahat naman tayo membro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino, bakit hindi nyo po muna gamitin ito sa mga membro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa Malasakit Center, na part po ng batas ang PhilHealth at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukolekta ng increase o yung contribution ng OFWs. Eh kung sobra naman, yung pera ninyo, huwag nyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin. O wag mo nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct contributors. Sariwa pa po sa isip natin ng hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo. At nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang hiya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para sa children with disabilities. Pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino.